Kung sakasakali ho ba, Coach, no, ano po ang inyong maiaambag na kaisipan doon po sa abilidad, no? Let's talk about basketball ho muna, kung saan po ito nga po ang inyo ho talagang, ito ho ang inyong passion. Opo. Sa basketball po, ano ba mga katangian ng coach dapat ang isang coach doon sa amateur, no? Sa NCAA, UAP at maging sa mga liga-liga sa interschool or maging dito po sa palarong pambansa sa usapin po ng kanyang kaalaman doon po sa training at yung safety ng kanyang mga manlalaro during training or scrimmages. Alam niyo po sa pro, sabi ko nga po, filtered na po 'yan no para maging basketball head coach kayo or even coaching staff sa pros. Ibig sabihin po niyan, medyo matagal na kayo or marami na kayong pinagdaanan Siguro po magkakaroon tayo ng accreditation process or certification process. Pagdating po niyan sa high school coaches, even po yan sa mga college coaches. Pero alam niyo po itong insidente to nangyari sa isang team na pinamumunuan ni Coach Tab na veteranong-veterano na po. Even the whole Ateneo Ateneo coaching staff, kilala ko po yung iba sa kanila. Napakagagaling na rin po noon, very experienced na rin po niyan, pero nangyari pa rin po So pagdating po sa aspeto ng competency, pagdating po sa aspeto ng experience, meron na po kasing nag-accredit the SBP, Samahang Basketball ng Pilipinas, they accredit coaches already Ang FIBA po, the International Body of Basketball, they accredit coaches already, but they accredit coaches on the basis of competency and experience. Hindi po wala pong diyan wala po do sa protocol po nila, wala po yung mga ipagbabawal mo kunyari ang training sa open sea wala pa pong ganyan. Siguro po yun po ang kailangan nating idagdag doon sa mga accreditation at doon sa mga certifications na how do you conduct a training session or a training camp outside of the gym so what are the safety precautions? Kunyari po dapat meron kayong mga medical emergency personnel na on standby siguro po dapat natin ipagbawal yung nasa open sea kayo kasi kami po ako particularly we conduct aqua training, we conduct water training, tawag po aqua training, but in a controlled environment, never po sa dagat, at ginagawa po yan sa swimming pool, and even sa swimming pool it should be well supervised. Alam niyo po pagka kumikidlat at saka kumukulog, pag nasa swimming pool kayo, you should get out of the swimming pool and go somewhere where it's covered. Kasi yung pool po, pagka kumikidlat, pwedeng tamaan kayo ng kidlat in the pool. So, those are some safety precautions that we already undertake. Pero hindi po yan nakalagay sa policy. Wala pong batas na ganyan. So, I think nandun lang yung loophole. Na there are already accreditations in competency, certifications in experience, but wala po tayong mga ganon na safety precautions except doon po sa mga medical certifications. So dahil may nangyayari po na merong mga heart issues yung mga ibang players na hindi natin alam, then they should, ginagawa na po yan ng mga eskwela, ginagawa na po yan ng mga teams. But there are no such things as safety precautions during training camps or out of town training sessions. Yung bang mga coaches, sir, meron bang kaukulang parang seminar training, makakakuha ka ng certification tapos yun ang isasubmit doon sa accreditation body?
Meron pong ganon, but Mhm. some teams do not require that. No, you can get hired without that. No, Mhm. but some teams might require that if you're coaching in Europe Mhm. or some other places. Oo. I-require po yun eh. Pero sa Pilipinas po, and siguro even in other Asian countries, they do not require that. So baka kailangan din nating pag-aralan na i-require natin yung mga ganun. Oo. Para lang humasiguro nga yung competence and of course integrity din po nung mga magiging coach ng koponan. Sabi nga ninyo hindi lang ito sa basketball pati nga po sa ilang mga ngayon kaya Sa lahat po ng sports. Sa lahat po ng sports. Opo, lalo na ho itong At saka mga po, siguro po, Mm. isang rin yan is to, kasama sa batas, is to require the schools or the leagues to impose itong mga safety precautions po kasi po yan eh. Actually, the schools or the teams themselves are left on their own to decide that. Wala po silang sinusundang kung anumang protocol. Basta bahala. Bahala po yung eskwela, bahala po yung head coach on what they want to do. Kasi kami po, nagte-training camp din kami, no? And we do it in a different style. Si Coach Tab in a different style. Some other coaches will do it in a different style. So, but you can do it in a different style but with common safety precautions. Common po yung mga safety precautions dapat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.